From this to this. Wow, atake yan siya. So, eto na nga yung kaganapan namin. Araw to ng linggo. Tapos, after namin kumain, inaya ko yung mga pinsan ko na umalis para mag-Bulinaw Falls. Pero bago kami makarating doon, kailangan muna naming magbayad ng environmental fee. May bata kaming kasama, kaya libre na yon, and kami na lang yung mga adults yung nagbayad. Inanapan lang ako ng valid ID, tapos nag-fill out ako ng ilang details tulad ng bilang ng mga pupunta sa falls, at pagkatapos noon ay tuloy na kami sa biyahe. Mula pala sa accommodation namin, nasa mga 30 to 45 minutes din ang biyahe papunta sa Bulinaw Falls. Medyo rough road pala yung dinaanan namin, kaya kapag maulan dito, paniguradong maputik. Mabuti na lang yung araw na to ay maganda yung panahon at hindi umuulan. Pagdating namin, marami namang parking spaces, kaya hindi na kami nahirapan. Pagka-park pa lang ng sasakyan, bumaba na agad kami at dumiretso papunta sa Bulinaw Falls 1. Actually, 3 pala ang falls dito, pero ang pinuntahan namin ay Bulinaw Falls 1 dahil dito makikita ang mga mas mataas na falls, at dito rin ginagawa yung mga extreme activities tulad ng cliff jumping. Plano sana naming puntahan yung Falls 2 at Falls 3, pero ayun, sabi nila nasa 10 to 15 minutes pa raw yung lakaran at medyo matarik ang daan. Dahil may kasama kaming bata, nag-decide na lang kaming dito na lang muna magstay sa Bulinaw Falls 1. Pangalawang beses na naming balik dito. Tapos yung last year pala, medyo matao yun dahil summer. Itong mga araw na to, wala masyadong tao at konti lang talaga compare last year. Siguro dahil hindi na summer at may paparating ding bagyo, kaya wala masyadong tao. But anyway, sobrang ganda pa rin talaga ng lugar kahit 2 beses na kaming nakabalik dito. Malinis ang tubig, sobrang lamig, presko ang hangin na talagang nakaka-relax ang buong paligid. Sana lang talaga mapanatili nila yung kaayusan at kalinisan dito sa falls. Kasi 'di ba, yung iba kapag ka masyado ng maraming tourist or exposed na siya sa tao, may tendency na hindi napapanatili yung kalinisan at kagandahan ng lugar. Kaya sana ma-preserve to nila. And maya-maya konti, bago kami maligo, ay nag-rent kami dito ng life vest. Kung wala kayong dalang life vest, meron naman dito pwedeng rentahan. Bawat isa ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Unlimited na rin yon hanggang matapos kayo dito sa activities. Sinubukan ko ulit ang cliff jumping. Last year kasi, na-experience na rin namin ito, kaya gusto naming ulitin. Nagdala pala ako ng action cam para ma-record yung talon ko. Excited pa naman ako, pero ayun, nung tatalon na kasi ako, saka ko lang na-realize na hindi ko pala napindot yung record button. Sayang talaga. Pero okay lang. At least nakatalon at safe. Isa sa pinaka nag-enjoy din dito talaga yung anak namin. 4 years old lang pala siya at sobrang hilig na hilig niya sa tubig. Sabi niya pa nga, gusto rin daw niyang tumalon. Sa katunayan, last year pala, nakatalon na rin siya dito. Kaya ngayong bumalik kami, gusto niya ulit subukan. Sumabay na rin ako sa pagtalon at last ko na talaga to kasi feeling ko yung energy ko naubos. Gusto pa nga sanang tumalon ulit ng anak ko. At sabi ko, wag na kasi nga, okay na yon, ma-experience lang niya. Sobrang sulit din na pumunta dito kasi ang ganda talaga ng ambience, yung tubig. Sobrang sinulit ko na rin talaga yung oras na to kasi nga minsan lang naman kami magbakasyon. Nagutom na nga ang aming bulinggit, kaya nag-aya na akong umalis para makapag-prepare ng aming hapunan. Pagkaalis namin, dumiretso kami sa palengke para bumili ng mga lulutuin namin sa gabi. May natitira pa naman kaming pagkain sa accommodation, pero dahil nadagdagan kami ng kasama, naisip ko nang magluto na lang ng sinigang. Yung binilhan namin kaninang umaga, dito na rin kami bumalik sa kanila para mamili ng karne tsaka ng gulay. Pagbalik namin, nagtulungan na rin kaming magpinsan at kasama ko rin yung kapatid ko sa paghahanda ng mga lulutuin namin. Habang papunta naman kami sa beach, may nangyaring nakakatawa. Yung anak ko, sobrang busy maglakad at hindi napansin na may poste pala sa harapan niya. Ayun, nauntog siya. Tinanong ko naman siya kung okay lang siya. Okay lang naman daw. So ayun, bandang 5:00 ng hapon, pumunta nga kami sa beach. Buti na lang talaga at nakasama ang panahon. Hindi umulan, kaya na-enjoy namin yung napakagandang view.
Nagpalipad naman ng drone ang mga pinsan ko para kumuha ng aerial shots. Ngayon lang din daw pala nila susubukan to after nilang mabili. Mga tagaw. Hindi na rin ako nagtagal sa beach dahil bumalik ako sa accommodation para tulungan naman yung asawa ko sa pagluluto. Ayoko rin kasi siyang maiwan mag-isa at baka kailangan niya ng tulong. Habang ako naman ay nasa kusina, ang pinsan ko ang nag-record ng napakagandang sunset at grabe, sobrang sulit talaga panoorin ng sunset dito. Dito sa ano. At kinagabihan, naglaro kami ng cards. Hindi ko alam kung ano yung laro na to. First time ko din ma-encounter. Ang tinuruan lang kami ng pinsan ko. So, ayun lang for today's vlog. Thank you for watching. Thank you din sa asawa ko at sa pinsan ko dahil natuloy yung plano namin. So, ayun lang. Thank you for watching. Sa susunod ulit. Bye!